Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Naging pribado ang kasal naming dalawa ni Nathan. Maliban sa mga magulang ko, sina Doña Bella at Sexy lamang ang nakakaalam sa side niya. Iniisip kong mabuti na rin iyon para wala masyadong nakakaalam. At isa pa, ay hindi ako makakapayag na matali ako sa kanya habang buhay. Gagawa ko ng paraan upang mapawalang bisa ang kasal naming dalawa. Congratulations to both of you! Nakangiting bati sa amin ni Doña Bella. Hinalik ka nito sa pisngi si Nathan. Kapag kuwan ay bumaling sa akin. Niyakap niya ako at hinagka ng halik sa aking pisngi. Welcome to the family, Iha. You are now a Montemayor. Malawak pa rin ang ngiting sambit nito. Ngunit imbes na magpasalamat ay tipid ng ngiti lamang ang tinugon ko dito. Mabait ito at ramdam kong tanggap ako ni Doña Bella. Ngunit hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. Hindi ako masaya na ikinasal ako kay Nathan at mas lalong walang nakakatuwa na daladalo ko ngayon ang apelyido niya. Isabela Montemayor. Nailing ako sa isiping iyon. Hindi ko kayang dalhin ang apelyido niya. Kinasal ako kay Nathan, ngunit mananatiling Sanchez ang dadalhin kong apelyido. Pagkagaling namin sa judge, ay agad kaming nagtungo sa hasyenda. Dumiretso kami sa garden nila, kung saan tanaw ang swimming pool at doon kumain sa mesa. Magkatabi kami ni Nathan, ngunit ramdam na ramdam ko na kinamumuhian namin ang isa't isa. Kumain na tayo, sambit ni Doña Bella sa mga magulang ko na mukhang hindi rin nasisiyahan sa mga nangyayari. Blanko lamang kanilang hitsura, ngunit tumalima naman sila. Nakita ko pa ang pag-alalay ni tatay kay nanay para makaupo. At nang makaupo na ang lahat, ay nagsimula na mag-serve ang mga katulong nila. Ngiti-ngiti pa rin sa akin si Sexy nang ito na ang maghain ng pagkain ko. Congratulations ma'am, I'm so happy for you. Araw-araw may pandesal ka mula kay Nathan. Malandi pang bulong nito na inilingan ko na lamang. Kung pwede lamang ay magpalit na lamang kaming dalawa ng posisyon. Siya na ang magpakasal kay Nathan at pagsisilbihan ko sila. Nathan, iho, anong plano mo ngayon at kasal na kayo ni Isabela? Sa kalagitnaan ng pagkain ay biglang nagsalita si Doña Bella. Napatigil naman ang mga magulang ko at naghintay ng sagot mula kay Nathan. Nakita kong napaayos ng upo si Nathan at nagpunas ng table napkin sa kanyang bibig. Tumikim ito at sa gulat ko ay hindi ako nakapalag nang abutin bigla ni Nathan ang kanang kamay ko at dinala iyon sa kanyang labi. Hinalka nito ang likod noon at matamis ang ngiting iginawad sa akin. Agad na nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Ano naman bang palabas ito? My wife and I going to stay here for few days, abuela. Dito muna kami ng ilang araw habang inaasikaso ng mga tao ko ang lilipatan naming bahay sa Maynila. We'll just going to enjoy the fresh air here in Hacienda first. Malambing pang saan nito at muling bumaling sa akin. Nagawa pa nitong ilagay ang ilang takas ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Nag-iwas naman ako ng tingin. Bakit yata ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Napailing ako sa iniisip ko. Hindi ito maganda. Alam ko sa bawat kakaibang kilos ni Nathan ay may pinaplano ito. Lalo na at nakikita ko ring nakaguhit ang pagtataka sa mga mukha ng magulang ko. Halatang nagulat sila sa biglang inakto ni Nathan sa harapan namin. Lalo na at halos noong nakaraan lang ay naisip niya pang baka si Adrian ang ama ng dinadala ko. Well, that's great. Nakangiting sambit ni Doña Bella. Pinagsali ko pa nito ang dalawa niyang kamay bago sumandal sa kinauupan niya. Ilibot mo siya sa buong hasyenda, Nathan. Mahalaga iyon, lalo na at ikaw ang tagapagmana ng napakalawak na lupaing ito. Ibig sabihin lamang ay pagmamay-ari na ito ng asawa mo at bubuin ninyong pamilya.
Dahil sa sinabing iyon ni Doña Bella, ay naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Nathan sa kamay ko. Halatang hindi nito nagustuhan ang narinig niya, lalo na at nakita ko rin ang bahagyang pagkunat ng kanyang noo. Ngunit sandali lamang iyon dahil katulad kanina ay nagpakawala lamang ito ng matamis na ngiti. Tumikim si Nathan. Of course, maglilibot kami dito habang hindi pa malaki ang kanyang tiyan. Sambit pa nito at muling sumulyap sa akin. Napailing naman ako. Ang plastik talaga ng lalaking ito. Pasimple akong napairap at binawi ko ang kamay sa kanya. Tumikim ako. Ang galing mong umarte sa harapan ng abuela mo ah. Pabulong na saad ko. Sapat na upang marinig niya iyon. Nakita ko naman ang pag-angat ng sulok ng labi nito. Ganyan nga, huwag kang magpadala sa mga pinapakita ko sa harapan niya. Para hindi ka magulat sa gagawin ko kapag tayo na lamang dalawa. Bulong din ito at dumukwang sa akin. Kunwari ay sinuklay nito ang buhok ko para hindi mahalatang nagtatalo kaming dalawa. Nagkatitigan kaming dalawa at ang tingin naming iyon ay parehong may munghi sa isa't isa. Napaismid naman ako. Hindi ako natatakot sa iyo, Nathan. Mas matakot ka sa maaaring mawala sa iyo oras na sinaktan mo ako. Tugon ko rin, lalo na at naalala ko ang sinabi ni Doña Bella. Oras na saktan ako ni Nathan ay itatakwil niya ito. Nakita ko naman ang pag-igting ng panga nito. Halatang hindi nagustuhan ang sinasabi ko. Pinanlisikan ako nito ng tingin. Don't threaten me, Isabella. Walang magagawa si Abuela kapag ako na ang kumilos. Napangisi lang din naman ako, lalo na nang makita ko ang takot na dumaan sa mga mata niya sa gitna ng galit na pinapakita niya. Hindi ko siya tinatakot at hindi ko rin siya binabantaan. Pinagbabasehan ko lamang ang mga sinabi ni Doña Bella. Ako na ang unang nag-iwas ng tingin sa kanya at umayos ng pagkakaupo at pagtingin ko sa mga kasama namin sa mesa ay lahat sila ay nakatingin sa amin. Bagay kayong dalawa, mukha kang angel, Isabella. Habang ang apo ko naman ay demonyong lumapit sa iyo. Abuela, hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sinabing iyon ni Doña Bella, lalo na at nakita ko ang pagsalubong na magkabilang kilay ni Nathan. Halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng Donya. Napaangat naman ang sulok ng labi ko. Nainis si Nathan kasi totoo naman, demonyo siya at hayop lang ang makakagawa ng mga ginawa niya sa pamilya namin. Pero alam kong titino ka naman, iho. Sa tingin ko si Isabella ang makakapagpabago sa'yo. Wika pa ni Doña Bella. Napabuga naman ang hangin si Nathan at tumayo. I'm out. Excuse me. Anito at nag-walk out. Umalis ito sa garden. Nakita ko pa ang inis na paggulo nito ng buhok niya. Nailing lang si Doña Bella dahil doon. Matapos namin kumain ng pananghalian ay inihatid ko na ang nanay at tatay sa labas ng mansyon patungo sa golf cart dahil nagpaalam na itong aalis na. Tay, sigurado ho ba talaga kayo? Ayaw niyo dito? Malungkot na tanong ko dito. Nag-offer kasi si Doña Bella na dito muna tumuloy ang mga magulang ko sa guest room at dito titira. Ngunit umayaw sila. Wika nila ay mas gugustuhin nila sa bahay na inuupahan namin. Nailing si tatay at bigla akong niyakap. Hindi na anak, isa pa ay kanina pang nagyayaya ang nanay mo na umuwi na kami. Sambit nito at sumulyap sa golf cart kung saan nandoon ang nanay na naghihintay. Napabuga naman ako ng hangin at malungkot na ngumiti. Sige po tay, magpapaalam lang po ako kay nanay. Sambit ko at lumapit dito. Nag-alangan pa ako dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito ako kinikibo. Halatang dismayado pa rin ito sa nangyayari. Nay, mag-iingat po kayo sa pag-uwi ha. Dadalaw po ako sa atin. Bulong ko dito at niyakap ito. Kung tutuusin ay pwede akong sumama sa kanila sa pag-uwi kung gugustuhin ko. Ngunit hindi pumayag si Doña Bella at sinabing dito ako sa poder nila. Mag-iingat ka dito. 4 na salita lamang iyon mula kay nanay, ngunit hindi ko maiwasang mapaluha dahil doon. Simula kasi nang malaman itong buntis ako, ay ngayon pa lamang niya ako kinausap. Opo nay,
Opo, mag-iingat po ako. Muli ay dinaluhan ko ito ng yakap at hinayaang pumatak ang mga luha ko. Naramdaman ko naman ang pagyakap nito sa akin pabalik. Sana ay tumawag ka parati sa amin. May numero ka naman ni Jenny, hindi ba? Huwag mo kaming kakalimutan, anak. Anito pa, at bagaman ramdam ko pa rin ang hinanakit sa boses nito, mababakas na naman iyon ng pag-aalala bilang ina. Napatango-tango ako. Opo, Nay. Sige na, Isabela. Aalis na kami. Si Nanay na ang kumala sa yakap naming dalawa. Nakita ko pa ang pamumula ng mga mata nito. Muli akong dumukwang dito at hinilikan ito sa noo nang makasakay na rin si Tatay sa golf cart. Sige na, anak, mag-iingat ka dito, wika ni Tatay. Lumapit din ako dito at niyakap ito na mahigpit. Hanggang sa tuluyang makaalis ang golf cart ay wala pa ring tigil sa pagtulo ang mga luha ko. Pilit ko lamang pinakalma ang sarili ko nang hindi ko na sila matanaw. Bumalik ako sa loob ng hasyenda at saktong nakasalubong ko si Sexy. Pakending-kending pa ito kung maglakad. Ma'am, pinapatawag ho kayo ni Nathan sa kwarto ninyo. Anito sa akin. Napatango naman ako at napabuga ng hangin. Ito ang unang beses na magsosolo kami ni Nathan matapos ang mga nangyari. At hindi ko alam kung ano ba ang kahihinatnan nito. Bakit daw? Kunot noon namang tanong ko. Kung gugustuhin kasi ay mas gusto kong tumambay sa swimming pool at magmuni-muni muna. I don't know, madam. Siguro baka mag-honeymoon kayo. Malisyosong saan nito. Nailing naman ako. At kahit napipilitan lang ay tumalima pa rin ako sa sinabi nito. Agad kaming nagtungo sa taas sa kwarto ni Nathan. Pagdating sa tapat noon ay saka lamang ako iniwan ni Sexy. Napabuga naman ako ng hangin at kumatok. Nang marinig ko ang boses ni Nathan na tumugon sa akin, ay dahan-dahan kong pinihit ang seradora ng pintuan. Pumasok ako sa loob at tumambad sa akin ang hubad na katawan nito. Nasa ibabaw ng kama si Nathan at walang saplot sa kanyang pangangatawan. Ang kanang kamay nito ay nagtaas baba sa bagay ng pagitan ng kanyang magkabilang hita. Napakabastos. Hindi ko inaasahan na ganito ang tatambad sa akin. Come here, babe. It's our honeymoon, right? Halika at pagsawaan. Nakakainsultong saan nito at mas binlisan pa ang paggalaw ng kamay niya. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Naiinis ako sa kabastusan niya. Pero tiniis ko iyon, lalo na at may naisip akong plano. Walang pagdadalawang isip na tahimik akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko iyon at tinaas baba ko pa ang kamay ko doon. That's right. Daing nito dahil sa bilis ng kamay ko at ilang saglit pa nga lang ay lumabas ang sunod-sunod na pagdaing nito. Ngunit taliwas sa sinasabi niya ay inihinto ko ang ginagawa ko. Inalis ko ang kamay ko sa pagkakahawak doon at tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. What the fuck? I'm always there, Isabela. Why did you stop? Galit na sambit nito. Salubong pa ang magkabilang kilay nito. Tila inosente naman akong umiling at humikab kahit sa isipan ko ay natatawa na ako. Naglakad ako patungo sa sofa at doon naupo. Inaantok ako, Nathan. Isa pa, nangangalay na ang kamay ko kaya ikaw na lang ang magpatuloy. Sambit ko at muling humikab at kasabay noon ay nahiga na ako. At kahit dinig ko ang malutong na mura nito, ay hindi ko pa rin iyon inintindi. Pinikit ko ang mga mata ko at patalikod na nahiga sa sofa. Matutulog ako. Ano siya? Siniswerte? Anong honeymoon pinagsasasabi niya? Oo nga at nagpakasal kaming dalawa. Pero hindi pa rin kami mag-asawa. Maaaring sa papel na pinirmahan namin oo. Ngunit hanggang doon lamang iyon. Wala nang masihigit pa. Dahil kahit kailanman ay hindi ko siya ituturing na asawa. Bandang 5:00 ng hapon ay nagising ako nang maramdaman ko ang pagtapik ng kung sino sa aking pisngi. Nang idilat ko ang aking mga mata ay bumungad sa akin si Lana. Madam, pinapatawag ko kayo ni Doña Bella para kumain ng merienda. Malumanay na anito. Agad naman akong bumangon sa sofa. Iginala ko pa ang paningin ko sa loob ng kwarto ni Nathan. Uy, hinahanap ang asawa niya.
Pinagod ka ba niya kanina? Malisyosong wika ni Sexy sa akin. Nagsalubong naman ang magkabila kong kilay, ngunit hindi ko naman siya sinagot. Tumayo ako at nagtungo sa banyo para maghilamos. Pagbalik ko sa kwarto ay nandoon pa rin si Sexy. Nang makita ko ay iginiya ako nito sa pintuan. Nasa gazebo si Doña Bella at hinihintay ka. Anito sa akin. Sumunod naman kaagad ako. Pagkarating nga sa gazebo ay naabutan kong nagkakape doon si Doña Bella. At nang makita ko nito ay agad na gumuhit ang ngiti sa labi nito. Isabella, iha, come here. Anito sa akin at kinawayan ako. Agad naman akong lumapit dito at naupo nang alokin niya ako. Nakita ko naman ang pagtayo ni Sexy sa gilid ko. Kumusta ang tulog mo, iha? Nakatulog ka ba ng maayos ngayong hapon? Malumanay na tanong nito sa akin. Tumango naman ako bilang tugon. Opo, Doña Bella. Sambit ko at tipid na ngumiti dito. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa. Oh no, don't call me that way. You can call me Abuela, since asawa ka na ng apo kong sinitan. Nakangiting sambit nito sa akin. Inabot pa nito ang kamay ko at pinisil iyon. Okay po, Abuela. Nag-aalangan at nahihiya ko pang sambit sa kanya. Ako po, Doña Bella. Kailan kita matatawag na Abuela? Bigla ay singit ni Sexy sa usapan naming dalawa. Tila kinikilig pa ito. Naiiling na napatawa naman si Doña Bella. Natigil naman ang usapan namin nang makarinig kami ng tunog ng takbo ng kabayo. Natuon doon ang paningin naming tatlo. At mula sa hindi kalayuan ay tanaw ko ang paparating na sinitan. Sakay-sakay ito ng puting kabayo at tanging kupas sa punit-punit na pantalon lamang ang kanyang suot sa katawan. Wala itong saplot na pang itaas. Lumapit ito banda sa gawin namin. Inihinto nito ang kabayo ng ilang metro. Narinig ko pa ang pagtili ni Sexy mula sa gilid ko. Lord, hiling ko sana ay isa pang Nathan at iyon ang aking mapapangasawa. Way so hot naman kasi. Daing naman ni Sexy. Sinuway naman ito ni Doña Bella bago ito bumaling sa apo niya. Nathan na po, nagmeryenda ka na ba? Malumanay na sambit nito. Pawisan naman ang katawan na bumaba si Nathan sa kabayo at saka lumapit sa amin matapos niyang matali ang renda noon sa puno. Tumango ito sa tanong ng Abuela. I'm here for my wife, Abuela. Maglilibot lamang kami. Sakto at hindi mainit. Seryosong sambit nito. Ang ilang takas sa buhok nito ay nahuhulog sa kanyang noo. At dahil ang unti-unting paglubog ng sinag ng araw ay nasa banda ng kinatatayuan ni Nathan, ay hindi maiwasang matamaan siya ng sinag nito, dahilan upang makita ko ang abuhin niyang mga mata. Mabuti pa nga, iho, mukhang nababagot na rito si Isabella. Pinagsalikop ng matanda ang kanyang magkabilang kamay. Dahan-dahan lamang, Nathan, sa pagpapatakbo kay Atlas. Buntis ang asawa mo, mag-iingat kayo. Wika ng matanda bago bumaling sa akin. Tahimik namang tumango si Nathan at saka lumapit sa akin. Inilahad nito ang kanan niyang kamay sa akin. Ngunit imbes na abutin ko iyon ay hindi ko lamang pinansin at parang wala akong nakita at tahimik akong tumayo. Nakita ko naman ang pag-igting ng panga ni Nathan. Halatang hindi nito nagustuhan ang ginawa ko. Ngunit gayon pa man ay nagpatiuna ito sa paglalakad. Sumunod ako sa kanya at pinauna niya akong umangkas sa kabayo bago siya sumunod sa akin. Hinawakan nito ang renda ng kabayo bago lumingon kay Doña Abuela. We're going, Abuela. Iyon lamang ang sinabi nito at tahimik na pinatakbo ang kabayo. At kung gaano katahimik ng kapaligiran ay ganun din kaming dalawa hanggang sa nakarating kami sa Maisan. Binagala ni Nathan ang pagpapatakbo ng kabayo hanggang sa naglakad na lamang ito at mula sa renda, nagsalubong ang magkabilang kilay nang makitang binitawan ng kanan nitong kamay ang tali at umakyat iyon sa kanan kong dibdib. Pinisil niya iyon. Napasinghap ako dahil doon. Masama ang tingin nilingon ko ito. Anong ginagawa mo? Ngunit kusa naman akong naputol sa sinasabi kong iyon nang salubungin naman ako bigla ng labi niya. Marahan niya akong hinalikan. Dahil naman sa gulat ay hindi ako nakaalma. At nang makabawi ay sinubukan kong magpumiglas.
Ngunit hinawakan ako ni Nathan sa aking baba, dahilan upang mas steady ako. Naramdaman kong tuluyan ng huminto ang kabayo at ang kaliwa niyang kamay ay nakapisil na sa bewang ko. Ano ba, Nathan? Naiinis na sambit ko. Sinubukan ko magpumiglas, ngunit naging mabilis ang kilos nito. Pinulupot niya mula sa aking likuran ang braso niya sa aking bewang at saka niya binuon ang mukha niya sa pagitan ng leeg at balikat ko. Huwag kang malikot, baka mahulog ka. Papaano ang anak mo niyan? Mahinang tugon nito. Naramdaman ko pa ang paghaplos nito sa puson ko na tila nag-aalala ito. Pero imbes na magpadala sa pagpapanggap nito, ay tinabig ko ang kamay ni Nathan. Huwag kang ang plastic, hindi bagay sa'yo. Ani ko dito na naiinis. Ano ba itong palabas na ginagawa niya? Hindi nakatingin si Doña Bella, kaya hindi niya kailangan magpanggap. Narinig ko naman ang marahan niyang pagtawa. Parang ang hirap mong paibigin, ano, Isabela? Sarkastikong saad nito sa akin. Anong ibig mong sabihin? Napaismid naman ako. Sino ba ang magkakagusto sa isang katulad niya? Oo nga, at mayaman siya at bilyonaryo. May hitsura. Ngunit sa ugali niya, may magtatagal ba? Naramdaman ko ang pagngisi nito. I tell you my plan. Plano kong kaibigin ka. At kapag nagawa ko iyon, ay saka ko dudurugin ang puso mo. Kasi alam mo kung bakit? Kasi nang ipakasal ka sa akin, ay nasira na ang buhay ko. Madiing saad nito. Halatang munghi ito sa bawat salitang sinasabi niya. Ako naman ang napangisi sa sinabi niyang iyon. Hindi na nakakagulat na puro paghihiganti ang nasa isipan niya. Ang hindi ko lang inaasahan ay ganitong plano ang gagawin niya na kung iisipin ay napakalabong mangyari. Tigilan mo na yung pinaplano mo, hindi ka magwawagi. Kasi alam mo kung bakit? Tanga lang ang mahuhulog sa kagaya mo. At pasensyahan tayo, ngunit hindi pa ako nahihibang para mapaibig mo. Saad ko naman. Sino ang tangang iibig sa lalaking kasuklam-suklam kagaya niya? Wala, dahil imposible iyon.